Duterte, support issue. Ngayon, Dad, last April 13, naging head ng PDP laban si Mayor Baste Duterte. And nung in-appoint siya bilang head ng PDP laban, he made a very passionate speech saying na galit na daw siya sa flood control at saka mga other corruption issues ng ating gobyerno. At in-accuse niya na ang Pangulo daw ang nagtotolerate at nag-encourage ng mga corruption or supposedly mga corrupt practices na to sa ating gobyerno kasi wala siyang ginagawa para mawala or makulong na ang mga responsible ng corruption dito sa ating gobyerno. So, ang sinabi niya or ang ending ng speech niya, kailangan lang nila ng isang ulo. Kailangan lang nila makuha ang ulo ng Presidente Marcos. Ngayon, that's a very, very spicy thing that he said. Pero ang response naman ni DILG Secretary John Vic Remulla, sinasabi niya, I wouldn't put too much weight on the words of Baste Duterte kasi support naman yan eh. Ngayon, that's a very, very chill way of looking sa sinabi ni Mayor Baste Duterte kasi marami mga ibang analysts na sinasabi na hindi ba sedition yan ang ginawa ni Mayor Baste Duterte na he's calling for the head of President Marcos? Of course, other people are saying it's a figure of speech now when he's saying he is calling for the head of President Marcos, meaning na dapat makulong si President Marcos for allowing the corruption in our government. But still, yung sinabi naman ni John Vic Remulla is very surprising kasi sabi niya, support daw si Mayor Baste Duterte. What the... Ayan. Panibagong araw, panibagong buhay, panibagong video sa araw na ito. Abay, itong support issue, ito yung tatalakayin natin ngayon, mga kababayan. Yung support issue na yan. Pero bago ang lahat, okay. Ito muna, check muna natin ha. Background na sound effects natin. Sa... At least okay na yung, yung... At least okay na yung natin. Tawa. Okay. Mahaba yung si ababa na tong na sinasabi dito sa feature video natin sa Ilocano Defenders Party List, no? Ito ay, I don't know kung parang frugality vlogger yata ito, mga kababayan. Okay, so tingnan natin we're aiming for 2 hours pero baka hindi kayanin, mga kababayan. Siguro 1 hour muna tayo and then another 1 hour, no? Gawa tayo na split videos. Let us make it 4 videos. So, 1 hour, 1 hour. Disclaimer muna tayo, mga kababayan. Lahat ng sinasabi ng mga nagsasalita sa pinifeature natin ng mga videos dito ay pawang kanilang pansariling pananaw. May sarili din tayong pananaw. Hanggat maaari ay magiging neutral tayo sa pagbibigay ng ating komento at igagalang natin yung mga pananaw ng mga pahayag sa video but sa mga vlog at balita na i-feature natin sa channel na ito. Ang ating purpose na gusto nating ipaabot sa ating mga kababayan, yung mga nanonood ng video na ito, ay maging objective tayo sa ating mga pagbibigay ng haka-haka at pananaw. Okay? So, kung ating pong matatandaan, mga kababayan, ay
lagi nating binibigyan ng emphasis yung mga bagay na may kinalaman sa pagiging patas, sapagkat ang politika, alam naman natin na masalimuot na konsepto, kung ito ay isang subject matter sa talakayan, ay napakalawak na aabutin ito. So dapat ay may critical tayo na pag-aanalisa sa pakikinig natin ng mga balita. So kung maki-feature dito yung mga video patungkol sa mga balita, naway makakuha kayo na kahit paano ay guide kung paano natin titingnan at paano natin i-digest at saka paano natin kukunin at paano natin sasang-ayunan yung mga impormasyon na makikita natin sa mga balita, sa vlog, sa mainstream media at saka sa social media. So, as much as possible, pag halimbawa kumikiling na tayo, we will sit it na babalik tayo sa gitna. So, objective tayo palagi. Hindi tayo kikiling sa kaninumang panig, pro-Duterte man yan, pro-administration man yan, anti-Marcos man yan, anti-Duterte man yan. Ang bibigyan natin ng diin dito ay panig tayo doon sa malapit sa katotohanan o sa katotohanan mismo. Mas maganda yung katotohanan mismo. Kapag nakikita nyo na medyo lumilihis na tayo, well, pwede nyo palalahanan yung host ng programang ito through the comment section. And ako rin naman, mga kababayan, ay papaalalahanan ko rin yung aking sarili. Okay ba yun? Mga kababayan, yung papaalalahanan ko rin yung aking sarili. So, sana okay yun, ha? Huwag sana kayong magtatampo ka agad, no? Maging onion skin o balat sibuyas yung mga manonood natin. Okay, so umpisahan natin sa umpisa yung feature video natin sa support issue na ito. Ilang ano ba ito? Maikli lang pala yung feature video natin. Sige, umpisahan natin mga kababayan. Remulla versus Duterte, support issue. Ngayon, Dad, last April 13, naging head ng PDP laban si Mayor Baste Duterte. And nung in-appoint siya bilang head ng PDP laban, he made a very passionate speech saying na galit na daw siya sa flood control at saka mga other corruption issues ng ating gobyerno. At in-accuse niya na ang Pangulo daw ang nagtotolerate at in fact nag-encourage ng mga corruption or supposedly mga corrupt practices na to sa ating gobyerno kasi wala siyang ginagawa para mawala or makulong na ang mga responsible ng corruption dito sa ating gobyerno. So, ang sinabi niya or ang ending ng speech niya, kailangan lang nila ng isang ulo. Kailangan lang nila makuha ang ulo ng Presidente Marcos. Ngayon, that's a very, very spicy thing that he said. Pero ang response naman ni DILG Secretary John Vic Remulla, sinasabi niya, I wouldn't put too much weight on the words of Baste Duterte. Kasi support naman yan eh. Ngayon, that's a very, very chill way of looking sa sinabi ni Mayor Baste Duterte kasi marami mga ibang analysts na sinasabi na hindi ba sedition yan ang ginawa ni Mayor Baste Duterte na he's calling for the head of President Marcos. Of course, other people are saying it's a figure of speech now when he's saying he is calling for the head of President Marcos, meaning na dapat makulong si President Marcos for allowing the corruption in our government. But still, yung sinabi naman ni John Vic Remulla is very surprising kasi sabi niya, support daw si Mayor Baste Duterte. Dad, can you explain why is he saying na Mayor Baste is support na we shouldn't take his word seriously? And why is this not, or why is this sedition or not sedition? Well, unahin natin, no? Kasi sa ating bayan, pag sinabi mong support, literal, kung literal na paliwanag, ibig sabihin yan, hindi ka natuli, hindi ka na circumcised, no? So, yun ang ibig sabihin. Pero, This is the new generation tungsten steel slingshot, equipped with infrared, automatic wind meter and laser sight. in the figure of speech way, pag tinanong mo, kung ang sinabi sa'yo support, ibig sabihin walang batayan kasi nungalingan yan o panay kalokohan yan sinasabi mo. So yun ang figure of speech doon, no? So dalawa yan. So, kaya lang, pag sinabi mong support, kasi parang
pag narinig ng tao, at least mas mauunawaan nila kung ano yung pinapaliwanag mo. No? So parang ini-expound mo o pinapakita mo with exclamation point na yung mga sinabing yun, walang katotohanan. So yun ang kaya ginamit niya yung salitang support. Parang sinasabi niya na kasinungalingan yan, kabalbalan yan. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, kung sasabihin mo naman yung seditious statement, again, pwede sabihin din ni Baste na, sinasabi niya na parang figure of speech lang ito, no? But again, kasi nga, sometimes in life, may kasabihan nga, di ba? Kung kayo ay may katungkulan sa pamalan at kayo'y tinitingala ng ating mga kababayan sa lipunan, kahit na kayo'y hindi opisyal, kahit na let's say kayo'y artista, pero tinitingala kayo. Siyempre, napakahalaga din na iwanan natin sila ng magandang halimbawa. Kasi kung ang nananakot tayo at nagsasalita tayo na hindi mga maganda sa kapwa natin, hindi rin nagiging magandang halimbawa yan sa ating mga kabataan. Kasi parang ibig sabihin nagtatakutan na lamang tayo dahil kayo may kapangyarihan at dahil kayo may katungkulan, ang ginagamit natin ay mga pananakot at mga salitang mga bastos. No? So, yun ang dapat siguro nating iwasan kung kayo ay tinitingala sa lipunan. Ngayon naman, napansin ko sa salitang support, lalo sa usapang kalye, kasi parang naging synonymous na naman to another kind of term, kasi ang support, usually, di ba, parang hindi circumcised or hindi tuli. So ngayon, pag sinabing support, parang weak o mahina, yun yung usapang kalye ng mga siga-siga sa daan. Kasi sa kanila, tingin ko lang sa analysis ko, pag sinabi mong support, ibig sabihin na takot ka magpatuli. Ibig sabihin, hindi mo kaya yung sakit ng pagpapagupit nung balat, kasi masakit yun. Di ba? Pag nagpapatuli, lalo na yung mga patuli sa bayan. So, siguro pag support ka, ibig sabihin, mahina ka naman, hindi ka naman kakasa. So, kung dating sa bakbakan, ikaw yung unang matutumba kasi ikaw yung mahina, hindi mo kaya masaktan. So, yun yung analysis ko kasi paulit-ulit ko na narinig yan sa salitang kali, support, pero sasabihin niya, hindi naman daw siya, matagal daw siya nagpatuli, pero sinitawag pa rin siya support kasi siguro hindi siya malakas, hindi siya siga o hindi siya maton dun sa lugar nila. Yung analysis ko sa support, siguro this stem from the fact kasi during that time nung hinamo ni General Torres si Baste Duterte for a boxing match at hindi ko masa si Baste, si Secretary Remulla was also present in that boxing ring. Tapos nakita niya na hindi nagpakita tong si Mayor Baste Duterte kaya in his mind, syempre naging parang weak ang tingin niya kay Mayor Baste Duterte. Of course, yun yung aking analysis lang, Anong tingin mo, Dad? Naging ganun ba yung usapang kalye dito sa Pilipinas? Pwede, kasi nga, ganun ka, katulad sinabi mo, pagka hinamon ka, tapos hindi ka kumasa, ang tingin sa'yo parang naduwag ka. So, kaya support, minsan ginagamit yun, support ka, pero hindi naman ibig sabihin hindi ka natuli. Parang sinasabi ko na, panay sat-sat ka lang naman, panay kabalbalan naman yung sinasabi mo at wala ka naman totoong paninindigan. Parang yun ang punto de vista. So, how actually ang issue na ito ay umabot sa punto na din at hinalakay ito ng Ilocano Defenders Party List. Siguro itong na ito bilang idiomatic expression na nagpapahayag na ikaw ay support o ikaw ay coward sa English or ikaw ay hindi naman matapang. Ikaw ay walang bayag, di ba? So, support ka or ibig sabihin ikaw ay ano ba ang Tagalog ng hindi matapang, no? So, this began to the statement of Mayor Baste Duterte na gusto niya, parang ito yata ay isa sa kanilang meeting ng kanilang alyansa ng partido. So, sinabi niya dyan na gusto niya yung ulo President BBM. Pero sabi naman niya dyan, parang according to the statement of Ilocano Defenders Party List na walang dapat naman bigyan ng pansin yung pahayag ni Mayor Baste Duterte dahil nga ito ay support or sa Bisaya pa ay talawan. Ibig sabihin ay duwag yun pala yung proper word, duwag. Okay?
Siguro ito ay isang bagay na dapat ding pag-usapan. Kaya nga naging topic yan ng Ilocano Defenders Party List. Dahil may mga pagkakataon na bilang lingkod bayan, tayo ay dapat maging matapang. Yun yung pinapakita ng mga strong leader, no? Na katulad ng pinakita ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yung kanyang tatak ay yung kanyang kamay na bakal, no? Na nagpa-implement na nga ng mga gusto niyang polisiya para sa kampanya sa illegal drugs, at saka yun na nga, nagkaroon ng issue dyan, yung extrajudicial killing, at naging resulta nito ay pag noong nagtapos na yung kanyang termino, ay ito yung mga issue na ibinato at ipinukul sa kanya hanggang sa umantong ng kanyang pagkakapadala sa The Hague, no? So there is an argument even na pagkikidnap sa kanya sa The Hague, but still, it is, I think the issue is already in the Supreme Court, and I don't know if there is already a decision rendered by the Supreme Court regarding this case and issue of the so-called yung tinatawag na kidnapping, no? In short, kidnapping. Okay, so dito sa video na ito, mga kababayan, ay makikita natin na uusapan nila na kung ikaw ay isang leader, dapat hindi ka duwag, no? So, parang nagpapataasan ng ihi, pwedeng gano'n, no? Hindi natin sinasabi na gano'n. Pero ang dyan, ang importanteng bagay na makukuha dyan ng mga taong bayan sa mga pahayag na yan ay lalo lang nagbibigay ito ng mga konklusyon sa negatibong epekto ng politika. Kasi siyempre, ang pagbibigay ng mga pahayag na gano'n na support, especially galing sa ating DILG Secretary, ay parang mayroong tinatawag na hindi pagkakaunawaan, at saka natural lang na hindi magkaunawaan kasi nga magkalaban sila sa paniniwalang politikal, sa kanilang partido, sa kanilang mga kaalyado sa politika. So, itong mga ganito, these are, of course, nakalinya pa rin sa mga sinasabi natin sa mga nakaraang video natin tungkol doon sa tinatawag natin na power interplay, no? So, yun yung politika, mayroon dyan power. So, there is the so-called concept of influence doon sa mga tao. Kaya, nagbibitiw sila ng ganyang pahayag. But it doesn't necessarily follow na pag sinabi ni Mayor Paz Duterte na gusto natin yung ulo ng presidente, i-literal mo yun. That would be an argument na manggagaling sa mga pro-Duterte lawyer, pro-Duterte supporters. But, ang iba dyan na mga administration supporters at mga loyalista ng mga Marcos, especially kay President BBM, sasabihin nila na that is a subject for so-called statement that is a very dangerous statement. It could be a seditious statement aiming for the life of the president. So maraming maraming pwedeng tingnan. Pero i-allege na yan talaga ng mga supporters ni
Baste Duterte at saka mga pro-Duterte na mga supporters. So sabihin nila dyan na hindi, ano lang yan, figure of speech. Diba? Ibang ibig sabihin na, well, you can see the video. Pag nakita mo yung video, pwede nyo i-allege, no? So, hindi yan, actually, sa tingin ko, hindi yan mag-prosper na mag-file ng kaso kay Mayor Baste. So, tingin ko hindi. Kasi, nakikita mo naman sa video na ano lang niya yun, parang sarcasm, or hindi naman sarcasm. Parang ano niya yun, parang is way of getting the attention of the crowd, of the audience, no? Kasi is making a statement, making a speech. Parang ganun yung kwan dyan, eh. So, kaya mga kababayan. Kayo, ano sa tingin nyo yung, ano ba sa tingin nyo yung kwan dyan? Yung katotohanan, yan ba talaga ay literal na support? Siyempre, hindi kasi hindi naman nakita ni John Wick. Mga subject of discussion ito ng mga nakaraang vlogs ng mga Duterte vloggers, yung Banateros Brothers, at iba pa ng mga nag-vlog ng mga pro-Duterte vloggers na parang sinasabi nila na baka ay binabae si DILG Secretary John Vic Remulla. So, it is a sad thing to at least see the picture of the politics that we have. Up to the point that this some sort of statements as being personal, kind of ad hominem statement na nagkakaroon tayo sa ating mga bali-balita, no? So parang subject ito ng katatawanan. Well, this will at least give a lighter tune to the already issue on these argumentations online and mainstream media, para malibang siguro yung mga Pilipino, yung mga taong bayan. Parang ano lang yan, parang humor ng mga political actors natin. So, kanya-kanya silang humor, kanya-kanya silang kuha ng atensyon ng crowd, ng audience, ng mga kababayan natin na nakikinig. But, okay lang siguro yan as long as inuuna yung public service, because syempre yung political actors natin na kasali sa mga ganitong issue are public servants. Lahat sila ay public servants. Hindi naman basta public servants. Secretary John Vic ay public servant. So it is always, the priority would always be the constituency, the people, the general public. No? So yun yung inuuna at dapat sanang unahin. So, we continue to the video. Lista dito na nakikita natin, no? Pero sige, pag-usapan natin yung mga issues kasi, no? Number one kasi, bakit ba nagagalit si Duterte kay Marcos? Kasi nga, nakita naman niya na yung tatay niya parang hindi pinotektahan nung nakulong sa Hague. Kaya siguro isa rin sa mga bugso ng galit niya, no? Pangalawa, siguro during that time na nagkaroon ng nawala si pwesto si Vice President. Parang yung Ilocano party list, mag-aama lang yata ito, Michael Say, Morgan Say, and Solomon Say. Nakita ko lang ito sa mga random videos na kaya napili ko ito i-feature, no? Kasi matagal na itong issue, pero siguro pwede natin ito isama sa featured na mga videos natin for today's vlog. So mga kababayan, ano sa tingin nyo yung implication nito sa araw-araw na bumumuhay ng mga Pilipino? Ito ba ay makakatulong? Makakagaan ba ito pag narinig nila? Sasaya ba yung mga Pilipino? Maiinis ba? I-comment nyo sa comment section, no, mga kababayan, kung ano yung dyan, ano yung posibleng epekto niyan sa ekonomiya, sa ating mga. Kung wala, pure entertainment lang, okay din naman yun. Pampalipas oras, diba, subject ng discussion niya, ng mga magkakaibigan. Uy, support pala si Baste, sabi ni
Secretary John Vic, ganyan. So, sige. Tapusin natin yung video mga kababayan. Sara bilang Secretary of Education dahil nagkaroon sila ng hidwaan ni Presidente Marcos, doon din nagsimula yon. Pero siguro, kung titingnan kasi natin yung ugat kung saan nagsimula itong mga away ng Marcos at Duterte, makikita natin ang ugat kasi dito. Nagsimula yan. Siguro sabihin natin, sino ba yung unang gumawa ng kumbaga aksyon laban sa bawat isa, no, sa kanila? Yung first blood. Who was the one who drew first blood? Siguro yun ang nangyari doon, no? So yun ang naging parang mitsa, kaya nagkaroon na ng sangasangang pag-aaway ito. Sa aking pagkaunawa kasi, sa pag nababasa natin sa mga dyaryo, sa mga napapanood sa TV, nagsimula kasi ito nung parang gusto yata ni Vice President Sara na may tinutulak siya na maging Speaker of the House that time. At that time, ang Speaker of the House si Martin Romualdez na pinsan ng ating Pangulo. So dahil may tinutulak siyang ibang gusto maging parang speaker, meron siyang gustong paboran. Nung nalaman to ng mga kagrupo ni speaker, siyempre doon na sila nagsimulang para nagkaroon ng hidwaan, no? Parang na pagsuspetsahan, na parang pinagplaplanuhan na matanggal sa pwesto si Speaker Martin Romualdez that time. So siyempre, dahil pinsan siya ni Presidente Marcos at isa rin siya sa mga tumulong kay Presidente. So, siyempre, inilalapit niya rin yung mga issue na yun kay President Marcos, no? Pero I think that time, hindi pa pinapatulan ng ating Pangulo sa napapanood natin sa TV, sa mga dyaryo. In fact, sinasabi pa ni Pangulo nung wala siyang problema kay Vice President Sara, etc. Pero pangalawa, pagkatapos ng mitsa na yun, nasundan pa kasi, no? Yung si dating Pangulong Duterte kasi marami rin mga sinasabing maanghang na salita laban kay Pangulo, no? Tinatawag niya minsan na bangag, whatsoever, no? So yun ang mga naging dahilan, kaya parang siyempre nasasaktan din ang ating Pangulo, kahit na sabihin mong hindi niya pinapatulan o kahit na sabihin mong parang may utang na loob siya kay Vice President Sara dahil nanalo siya sa tulong ng kanilang pamilya at ng kanilang grupo. O siyempre, kung iniinsulto mo at pinapahiya mo sa madla ang ating Pangulo, so siyempre tao rin naman yan para hindi masaktan. So yun ang pangalawang nakita kong naging mitsa dito ng naging kanilang mga hidwaan. Pangatlo, ito na nga, dahil nga sa nagkaroon na ng mga ganyang issue, ay nagkaroon na ng, kumbaga, lumaki yung hidwaan nila dahil marami na siyempre intriga, no? May mga kakampi si Vice President Sara at si Pangulong Duterte at may mga kakampi din si President Marcos na sinasabi kung ano yung mga ginagawa. Okay, so ang punto dito siguro ng ating host, no? I don't know kung siya ay si Solomon C. Or hindi ako sure kung sino yung nagsasalita. Comment niyo po mga kababayan, or siya si Michael C. or siya si Morgan C. or Sai. So, ang punto dito is parang nag-aaway sila through exchanges of words. So, hindi hindi siguro maganda sa ating ekonomiya yung gano'n. Kasi pag mga leader ang nag-aaway, talagang mahirapan yung ekonomiya. Kasi nangyayari na nga yan, di ba? Mga investors siguro, medyo mahina yung pasok ng mga investors, investments. Kasi ikita nila yung mga leader mismo hindi magkasundo. So, parang ang kawawa yung mga taong bayan. Parang gano'n yung kwan dyan. Effect. Anong bawat isa na minsan medyo exaggerated din o minsan mga negatibo. So, siyempre, lalong nagliyab yung damdamin ng ating Pangulo na dumistansya na rin. Instead na gusto niyang tulungan, halimbawa si Pangulong Duterte during dahig, hindi na rin siya tumulong, no? So, yun ang naging another, kumbaga, big factor, no? Nung nakulong si Pangulong Duterte. So, siyempre, lalong lumaki yung galit nila kay Pangulong Marcos. At siyempre, si Pangulong Marcos naman, pinangangalagaan din niya yung kanyang katayuan, no? So, kung gusto siyang saktan, siyempre, protektahan din niya yung sarili niya. So, siyempre, instead na tulungan niya sila sa kanilang problema dahil sa nangyari sa mga Okay, so dito, parang sa nakikita ko dito sa statement ng host, parang lang siya, objective lang siya. Yun yung maganda sa di ba? Sabi ko sa inyo, di ba, yung nasa gitna ka lang. Kasi pakikita mo kung ano yung gagawin ng magkabila. Kasi nga, nag-aaway yung dalawang pagkaiba ng paniniwala. So, natural, they would, of course, make actions that would preserve their persons, diba? Their positions in the government, everything na meron sila. At poprotektahan nila yun. It's very natural.
So, yun yung sinasabi dito ng host, di ba? So, napakaganda na medyo ano siya, medyo nasa gitna siya sa, yun yung ano natin. Kasi sa politika, okay naman mag-site. Kaya hindi naman natin sinasabi na mali yung mga administration vlogger, hindi natin sinasabi na mali yung mga productive vlogger. Pero, hindi naman masama din na gumitna ka lang. So, para makita mo kung ano yung mas tama doon sa isa. Isa kasi, itong part na to, tama yung isa. Dito sa part na to, tama din. Tama yung isa, mali yung isa, di ba? So, napagtitimbang mo. Kasi, yung taong bayan, pag na-educate yan sa mga ganitong mga issue, hindi na yan ang dating sa kanila propaganda. Yan ay ano na lang, yan ay mga dumadaan na lamang na information kasi alam na nilang atake kung paano. Diba? So, hindi masyado emotional yung dating. Kahit na pro-Duterte ka na, pag mayroon kang ganitong nakikita, ano lang yan? Okay lang yan. Diba? So, mas ano yun, mas matindi yung effect nun if there would really be crowding or yung mga pagtitipon. Diba? Mas madaling mahikayat ang tao na, okay, punta tayo sa kalsada, kasi ito lang, chill lang tayo, alam natin yung sitwasyon, alam natin na ganitong nangyayari, sa hirap ng buhay, chill tayo kasi diba, so mas madaling mangumbinsi kung yung iba ng mga pro-Duterte ay may balak na mag-rally ng gano'n. No? Hindi natin sinasabi na mag-rally kayo. Ang sinasabi natin dito, yung pagiging objective ng ating kaisipan, yung pag-anticipate na pag-isip na hindi pangkaraniwan, kasi hindi talaga yan ginagawa ng marami. Pero pag marami nang gumagawa niya, magiging pangkaraniwan na lamang yan. Ano yan? Yung hindi ka padalos-dalos, nag-iisip ka muna, nagbibigay ka ng assumption, ano ba yung sinabi nila, baka naman tama sila, kahit na dito ako panig. Pero, sa tingin ko, mas tama kami eh. So, okay. So, at least napagtimbang mo yung kanilang posisyon sa kabila, di ba? So, you summarize now, okay, so marami pala talaga silang kalokohan, ganito. So, tama. Mas tama kami. Pero, hindi natin itatanggi sa conclusion mo, sasabihin mo, okay, so may mga lapses kami, may mga ginawa nila silang tama, ganito. Diba? So, pag ganun yung, yung thinking mo, makikita mo na ikaw bilang taong bayan, maging objective ka, ang attacking mo ngayon para sa mga tao, into the general public. Hindi sa kung kani-kanino lang na mga interest na personalidad at mga politiko na or mga political actor. So, although panig ka sa ganitong politiko, pero ikaw ay may sariling pananaw. Diba? Kasi yun naman talaga dapat. Tayo ay isang malayang bansa, tayo isang malayang mamamayan, tayo ay may mga karapatan. Freedom of expression, freedom of the press, freedom of yourself, no? To address your grievances or address a grievance to the government. Freedom of life, freedom of liberty, freedom of property. Your right to life, your right to liberty, and your right to your property. It's all part of your freedom. Sige. Dami na naman akong sinabi dun. EJK na nakasuhan si Pangulong Duterte, dumistansya na rin siya. At pag Madami na naman akong sinabi doon. Tuloy, nawawala na tayo. Oh. Tuloy, nawawala na tayo. baste na sinasabi niya na parang figure of speech lang ito, no? But again, kasi nga, sometimes in life, may kasabihan nga, di ba? Kung kayo ay may katungkulan sa pamalan at kayo'y tinitingala ng ating mga kababayan sa lipunan, kahit na kayo hindi opisyal, kahit na let's say kayo ay artista, pero tinitingala kayo. Siyempre, napakahalaga din na iwanan natin sila ng magandang halimbawa. Kasi kung ang nananakot tayo at nagsasalita tayo na hindi mga maganda sa kapwa natin, hindi rin nagiging magandang halimbawa yan
sa ating mga kabataan. Kasi parang ibig sabihin nagtatakutan na lamang tayo dahil kayo may kapangyarihan at dahil kayo may katungkulan, ang ginagamit natin ay mga pananakot. Okay, mga kababayan, hanggang dito muna tayo, 35 minutes, 30 minutes muna tayo. So, abang-abang tayo, mayroon tayong 2 or 4 videos ngayong araw. Kasi 30 minutes lang ito. So, kung makukuha natin. So, kasi 2 hours tayo bali 4 hours tayo. So, 8 video. Napakadaming video. So, marami pa tayong featured na videos dito. Pero ito muna na support issue ni Mayor Baste, ni John Vic, Secretary John Vic kay Mayor Baste. Ito muna yung topic natin ngayon. Okay? So, yan. Ano muna tayo? Walang sound. Okay, so paalam mga kababayan. See you on the next video.